Bintana, isa sa crucial part ng ating bahay. Ano-ano nga ba ang dapat mong iwasan at tandaan sa paglalagay nito? Usapang bintana naman tayo ulit mga ka-RK. Tara and learn something new. Hi mga ka-RK dyan! Well, Christmas na! Pakilambing ulit, pakibisita ang ating bagong gawang travel channel, ang Trip ni Kuya RK. Kung saan mabibigyan ko kayo ng mga tips at mga infos sa inyong mga future travels. Like mga destinations, mga accommodation, at syempre yung food trip. Nandito tayo sa platform at dito tayo sasakay sa MRT patungo Taipei Main Station. May malaking atrium dito na magandang pag-selfiehan. Yan. Well, ngayon ko lang nalaman na meron palang mall dito sa baba ng Taipei 101. Ito yung Taipei 101 Mall. O, di ba? Basta, ito yung Railway Road ng Shifen. Sikat sa mga tourist. At dahil sa patay gutom tayo, ngayon naman, dessert naman yung ating in-order dito. Na easy to do at syempre budget friendly. Well, ulit, Christmas gift nyo na sa akin, pakibisita at pakipanood ang ating mga videos doon sa ating bagong travel channel at syempre mag-subscribe. Again, please do support ang ating bagong channel, ang Trip ni Kuya RK. Links on the comments and description below. So, visit nyo na ang ating bagong travel channel. Now, back sa ating topic. So, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pagkakamali sa ating mga bintana in the context of location and placement nito. At syempre, after natin pag-usapan ang mga pagkakamaling yon, ay itatama naman natin ang mga ito. So, kung ready ka na, tara! Common window layout mistakes. Anyway, meron na pala tayong ginawang video all about the different types of window design na maaari mong pagpilian para sa iba't ibang parts ng itatayong bahay. Nandoon ang mga important details at mga pros and cons ng iba't ibang klaseng bintanang ito, tulad ng sliding, ang awning, ang casement, at ang mga jalousie windows. Makakatulong ang video ito para mas maigi mong mapili ang type ng bintana para sa bahay mo. You can check this video on the description after mong matapos ang video ito. Now, back sa ating window mistake. Una, ang poor location. Ito ay connected sa sun orientation. Well, alam natin na yung araw ay may iba't ibang posisyon depende sa time of the day. Well, sa hindi na makakaalam, ang sun rises from the east sa umaga. At of course, papunta ito ng west, doon yung nagsa-sunset pagdating ng hapon. At ang afternoon hours nga ang may pinakamainit na temperature galing sa araw. So, isa sa pagkakamali natin ay ang paglalagay ng maraming bintana o malalaking ang opening sa west side ng ating bahay. So, again, kung marami kang bintana dito sa west side, mas madaling makapasok ang init ng araw. Kaya nga, iniiwas natin yung mga bedrooms o yung mga kwarto na ilagay dito sa west side ng bahay. Kasi nga, una, kung natulog ka sa hapon, which is common sa ating mga Pilipino, ay napakainit nito. At paggabi naman, yung mga init na na-absorb mula sa pader ay nagiging singaw sa gabi. Kaya mas mainit din. In return, kung nag-aircon ka, mas malaki yung babayaran mo para palamigin yung kwarto. Well, ganun din sa ibang area. Kung maglalagay ka nga ng malaking opening dito sa west side, mas magiging mainit ito dahil dito nga nakatapat yung pinakamainit na temperatura galing sa araw. So, paano kung gusto mo o kailangan talagang maglagay ng bintana dito sa west side for ventilation or lighting? Well, hindi ko naman sinasabing hindi talaga pwedeng maglagay ng bintana. Dapat i-minimize lang natin ang laki ng opening nito. Kaya in turn, mas minimize yung entry ng mainit na temperatura galing sa mga bintanang yon. Kaya kung maglalagay ka mga bintana dito sa west side, ay iwasang gumamit ng sliding windows. Kasi unlike sa ibang mga bintana, ang mga sliding windows requires larger opening para naman makapasok pa yung hangin, di ba? Kasi
50% lang on maximum ang mabubuksan mo sa islang sliding window. So, ang rest ng 50% na yon ay magiging light entry lang. At maaari ding doon pumasok ang init mula sa labas. So, if need mo talaga ng bintana sa side na yon, it's more prefer yung paggamit ng awning tsaka jalousie windows. Kasi with those kind of windows ay hindi mo kailangan ng larger opening para ma-maximize yung ventilation. Kasi nga, pwede yung mas manipis sila pero mas malaki pa rin yung pasok ng hangin. Then, pwede ring maglagay ng mga like deep canopies, louvers, or sun shutters sa side ng bahay na ito para ma-block yung matinding init mula sa araw. O di kaya naman landscaping, paglalagay ng mga shrubs or mga potted plants dito sa side na to. At least kahit may bintana tayo sa west side ay hindi ganun ka-direct ang tama ng araw. In turn, hindi ganun kainit yung side na to. Pero alam mo ba na may mga parts ng bahay na ideal na magkaroon ng opening sa west side nito? Well, una ang kusina. Ideal na ang kitchen sink mo ay merong bintanang nakatapat. Especially, tatama dito ang sikat ng araw sa hapon. Ang sunlight kasi ay may mga UV rays na nakakapatay sa mga bacteria at molds. In turn, hindi ito namamaho or nagiging contaminated ng mga bakteryang ito dito sa ating lababo. At syempre, parehas din sa kusina ay ideal din na magkaroon ng opening sa west side dito sa ating banyo for the same hygienic purpose. Anyway, for bathroom and kitchen design tips naman, you can watch this video later. Pakicheck na lang ang ating description below. Now, bukod sa init, pag-usapan naman natin ang pagkasilaw or glare galing sa ating bintana. Well, may napag-usapan na tayong ganito sa ating isang video na dapat nating iiwas itapat ang ating mga bintana sa mga reflected surfaces. Gaya ng ating mga malalaking TV sa ating sala. Kasi pag nagkatapat yung bintana tsaka yung TV sa ating mga living room, maaari itong mag-cause ng reflection ng sunlight sa labas, which in turn nagiging uncomfortable pag nakaupo ka directly between sa mga sides na ito. Same din ito sa mga malalaking mirror decor at sa mga mirror wall accents. Dapat ang mga ito ay hindi nakatapat directly sa isang bintana para maiwasan yung reflection ng ilaw, which in turn magiging discomforting lalo na pag mayroon ng glare or pagkasilaw na maaaring mangyari. Pero kung gusto mo naman ng mas maliwanag ang bahay sa umaga nang hindi mo ino-on yung iyong ilaw, ay pwede kang gumamit ng mga clerestory windows. Ito yung mga bintana na overhead yung kanyang location, kaya hindi ito directly nakakabato ng glare or pagkasilaw sa mga walls or sa mga occupants nito. But it adds sa lighting illumination, natural lighting sa loob ng bahay. Now, from init at pagkasilaw, now let's talk about window mistake naman in connection sa safety. Again, related ito sa positioning ng ating mga window openings sa ating bahay. Una, ang pagiging falling hazard. Well, marami sa atin ang gumagamit ng either sliding or casement or malalaking awning windows, especially sa ating mga bedrooms or sa ating mga common areas na maaaring walang harang gaya ng isang window grill. Usually ito sa mga mas lumang bahay or di naman kaya sa mga upper na unit ng mga kondo. Kung ganito na walang harang yung bintana, isa sa pagkakamali natin ay maglagay ng furniture tulad ng kama or ng sofa malapit dito o talagang directly katabi nito, which is delikado ito kasi may mga instance na may mga maliliit na bata na nahuhulog sa bintana dahil nakakaakyat sila sa mga furniture na ito. Kahit nga tayong mga adult, pag naalimpungatan, baka, tumalon lang tayo bigla dun sa bintanang yon dahil nga katabi lang natin sa ating kama. So kung wala talagang harang yung mga opening na yon, lalo na nasa upper floor kayo, i-distansya yung mga gamit na maaring akyatin ng maliliit na bata para again, iwas disgrasya.
Well, kung hindi naman, maglagay ng talaga ng window grill sa mga bintanang ito para mas safety yung ating mga liliit na bata. Next is windows prone from break-ins. So, marami ngayon ang magnanakaw, no? Siyempre, ang madalas daanan ng mga kriminal na ito ay ang ating mga bintana. Well, bukod sa paglalagay ng mga window grills, ano nga ba ang dapat nating tandaan para maging mas safe mula sa pagnanakaw itong ating mga openings? Una, kung pwede hindi ilagay yung mga washing machine or yung mga cabinets katapat sa baba ng mga bintana gaya ng sa banyo or sa laundry area. Ang mga areas kasi ito ay medyo isolated compare sa ibang parts ng bahay. At yung mga gamit na yon ay pwedeng tungtungan ng mga masasamang loob para mas madali silang makapasok sa opening na yon. Pwede rin yung mga counter na may bintana, mas madali ding pumasok dun yung mga kawatan. Kaya for this opening sa mga areang yon ay dapat talaga nakasecure. Better talaga kung may nilagay tayong grills. At syempre, wag tayong, kung pwede lang naman, maglagay ng mga pwedeng tungtungan ng mga magnanakaw para makapasok sila sa mga bintanang yon. Isa pa sa pagkakamali natin, which is common in terms sa ating safety sa ating mga bintana, ay ang pagkakaroon ng window openings na medyo dikit na sa ating mga pintuan. In the sense na kapag napasok ng kawatan yung kanyang kamay, siguro babasagin niya yung bintana, mas abot na niya ng mas madali yung lock or doorknob ng isang pinto. Kaya kaya na itong i-unlock. So kung meron tayong bintanang malapit sa ating pinto, let's be aware kung kaya ba itong buksan from those opening. So we can have the decision na pwede mong maglagay ka ng iba pang lock doon sa pintuan or i-secure talaga yung opening na yon para hindi madaling makapasok yung kamay ng mga magnanakaw. Especially for those houses na may mas maliit na facade or mas mga compact spaces. Hindi talaga may iwasan na magtabi yung pintuan tsaka yung bintana na mas magkalapit. So again, better have that window more secure or maglagay ka pa ng mas maraming lock for better protection. Pero kung let's say wala namang problema sa area or malaki naman yung frontage ng bahay, see to it na hindi ganon kadikit yung bintana at saka pintuan para less worry sa mga break-ins. Now, bukod sa magnanakaw, pag-usapan naman natin ang isa pang common mistake sa ating mga bintana. Ito ay ang paglalagay ng window opening sa ating firewalls. As its name suggests, ang isang firewall ay isang pader na konkreto na poprotektahan tayo laban sa pagkalat ng apoy in times na may sunog. So kung nasusunog yung kabilang bahay mo, pag mayroon kang firewall ay hindi ito madaling kumalat papunta sa ating bahay. Ang firewall ay nilalagay sa side ng ating bahay kung saan dikit na ito sa ating property line. O di naman kaya ang mga walls na ito ay pasok pa sa given na easement sa inyong local or national building code in terms sa property setback. So again, pag meron kang firewall pero binutasan mo ito ng let's say bintana or labasan ng isang window type na aircon, pwede nang pumasok dito yung apoy in times na may sunog sa inyo. So again, paglalagay ng bintana sa firewall ay delikado kasi hindi mo naman alam kung kailan talaga magkakasunog. Pero paano kung kailangan mo talagang maglagay ng opening sa side na yon ng iyong bahay? Paano mo ito gagawin na mas safe? Well, in firewalls, may tinatawag tayong air well. Dito, pwede ka nang maglagay ng opening perpendicular sa ating firewall. At syempre, meron pang extension yon ng concrete para hindi madaling pumasok yung apoy sa mga openings na yon. Gaya nito. So, ang mga concrete extension nito ay nasa 0.30 to 0.40 yung kanyang length para again, mas safe ito mula sa pagkalat ng sunog. So, ayun. Anyway, meron na tayong ginawang video kung paano gawing mas ligtas ang inyong bahay laban sa magnanakaw at sa sunog.
check nyo na lang ang link sa ating description sa baba. Well, marami pa tayong pag-uusapan all about window openings, no? Gaya ng canopies tsaka window grills, which we will have separate videos para mas magpausapan pa natin na mas detalyado. Again, maglalambing ulit, pakibisita ang ating bagong travel channel, ang Trip ni Kuya Arky, at syempre mag-subscribe. At ulit, meron na tayong video all about pros and cons ng mga different window types na pwede mong pagpilian, at iba pang house design and construction videos na pwede mo rin panoorin para makatulong sa pagpapagawa mo ng iyong bahay. Again, ito ang yung Kuya Architect. Hire professionals, and thank you for watching this video. Bye!